Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shen TV na magbabahagi sa inyo ng kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ng subscribe button at ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang huling kabanata, 2 linggo nang hindi nagpaparamdam si Danny kay Grace, kaya naman hindi mawala-wala ang pag-aalala ng dalaga. Para rito at para sa kanilang dalawa. Tuluyan na nga bang hindi magpapakita sa kanya ang binata? Dahil sa mga napag-usapan nila sa ospital, hindi niya alam kung saan niya ipapahanap ito o kung saan man lang kukontakin para makapag-usap silang dalawa. Bakit ba sa hinaba ng panahon na magkasama sila ay hindi niya nagawang hingin sa lalaki ang mga ganong kaimportanteng impormasyon? Madalas na pumapasok sa kanyang gunita ang huling araw na magkasama sila. Ang mga katagang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Ang katotohanan na mayroon silang nararamdaman ni Danny para sa isa't isa. Ngunit hindi nagawang bigyang daan iyon dahil sa isang kasinungalingan na nagawa nito para na rin sa kanya. Iyon ba ang dahilan? Kaya hindi ito nagpapakita sa kanya o dahil tinanggap ng binata sa sarili na mas nararapat si Ruel para sa kanya? Anak, may bisita ka. Pukaw ni Mrs. Simeon sa malalim na pagmumuni-muni ng anak. Biglaan ang naging paglingon ni Grace sa lugar kung saan nanggagaling ang tinig ng ina. Napapatalon sa tuwa ang kanyang puso sa kaalaman na hindi pala siya matitiis ni Danny at anumang oras ay paparito ito sa kanila para dalawin siya. Ngunit gano'n na lamang ang pagkalusaw ng kanyang nararamdaman nang marinig ang tinig ni Ruel. Did I catch you a bad time? Tanong nito nang mapag-isa sila. Umiling siya. Kung ang tunay na nararamdaman niya ang sasabihin dito, di hamak na masasaktan niya ang dating nobyo. Kinagat na lamang niya ang labi para walang katagang lumabas mula roon. Umupo si Ruel sa tabi ng dalaga, kung saan nakaharap sila sa garden. Alam ng binata na rito madalas magpalipas ng araw ang dating nobya, magbuhat ng dumating ito mula sa ospital, kung saang buhay na buhay ang alaala nito at ni Danny habang tinutugtugan ito ng binata na mga paborito nitong awitin. Napailing na hinarap niya si Grace. Mula pagkabata nila, kailanman ay hindi niya nakitaan ng pagkalungkot ang magandang mukha nito, maliban na lamang sa gabi na maganap ang aksidente rito. Alam niyang simula noon, hindi na babalik kahit kailan ang dating pagtingin nito para sa kanya. He only realized now how lucky he was nang pumayag ang babae na pakasalan siya. Ngunit wala na siyang magagawa ngayon para rito. Ang kakaibang liwanag na namamasdan niya sa muka at mga mata nito ngayon ay hindi na siya ang dahilan. So, how can I compete with that? Naisip ng binata. Wala man lang sa laping maihahandog si Danny kay Grace. Alam ni Ruel na mas higit pa roon ang kanyang ibibigay rito ng binata at malugod siyang tatanggapin ng dating katipan. Unlike him, na sa una pa man ay hindi na niya na ipagkaloob iyon sa babae. He made such a fool of himself at wala siyang ibang maaaring sisihin kundi ang sarili lamang. He had his chance with her and he blew it. Isang aral na babaunin niya habang buhay. I've been away for a while, Grace. Umpisa ng lalaki.
Inayos ko ang operation para sa mga mata mo. Naka-schedule ka for transplant by next week at may donor ka na rin. Hindi makapagsalita si Grace sa narinig na balita mula sa ex-boyfriend. Sa mga panahon pala na hindi ito nagtutungo sa kanila at inakala niya na hindi ito muling magpapakita sa kanya, ay busy pala ang binata para sa pagsasaayos ng kanyang operasyon. I don't know what to say, Ruel. I'm glad that soon I will be able to see normally again. Pero alam ko na may kapalit ang magandang balita. Nag-aalangan na sabi niya. There no catch, Grace. Para sa iyo ang lahat ng ito. I won't gain anything from it. Malaking pera ang ilalabas mo, Ruel. Pera rin ba ang hihintayin mo na kabayaran mula sa akin? Kahit hindi mo bayaran, Grace. Dahil hindi naman ako maniningil. Yun nga ang inaalala ko eh. Why? Ruel reached for her hand at hindi niya iyon ipinagdamot dito. Naramdaman niya ang tensyon na bumabalot dito sa pamamagitan ng pagkakalapat ng kanilang mga palad. Alam niyang hindi ito naging tapat sa kanya. Mayroon lang itong ayaw sabihin kaya gano'n na lamang ang panlalamig na mga palad nito na kumukulong sa kamay niya. Ilang minuto ang lumipas na wala itong binabanggit at hawak-hawak lamang ang kanyang kamay. Hindi siya naglakas loob na magsalita para magtanong pa muli. She knew deep inside the Ruel was hurting. I am bad person, Grace. I did a bad things to you. And I won't ask for you forgiveness because I know I deserve to be in pain. Bulong nito. Pigil niya ang hininga sa mga binitiwang salita nito. Kahit kailan, hindi niya naisip na may kakayahan pala ang binatang masakta ng ganito. Siguro, dahil sa kaalaman na hindi niya makikita ang reaksyon nito and so he let down his guard. Ngunit ramdam niya ang pinagdadaanan nitong sakit. The man she once adored for being strong and courageous ay nasa harapan niya na lumuluha ngayon habang inaako ang lahat ng sakit na nakamit niya at nararamdaman. Ruel, I don't understand, sabi niya. But he kept his silent na mas lalo lang nagpagulo sa kanyang isip at puso. He kept on holding her hand, caressing and kissing it while whispering how worried he was, and he hurt her so much, and that he deserved no forgiveness from her. Please, Grace, tanggapin mo ang tulong na ibinibigay ko sa iyo. Alam ko na hindi makapangangalahati ito para mabawasan ang sakit na naidulot ko sa iyo. Kahit gusto ko, Ruel, hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin, tugon niya. Tama na ang mga nagastos mo sa akin noong nakaraan at asahan mo na kapag ka nagkataon ay ibabalik ko sa iyo ang mga yon. Whatever money I loaned to your father for the factory, babayaran niya iyon ng hulugan mula sa kikitain ng factory habang bumangon. What I give for your medical bills, wala akong hinihintay na kabayaran mula roon. Bakit, Ruel? Bago sumagot ng binata, ay umayos ito ng upo at maraha na binitiwan ang kamay niya. Naglagay ito ng pagitan mula sa mga kinauupuan nila at inayos ang sarili. Isinuklay nito sa buhok ang mga daliri at huminga ng malalim para pagaanin ang mabigat na dinadala sa dibdib. I made a mistake at gusto kong ipadama sa iyo how sorry I am. Kahit na sa maliit na paraan lang, Grace, tila hirap na sabi nito. Babalik na ako sa States and before I start anew with my life, gusto kong bawiin lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. I already have forgiven you, Ruel. So, you don't have to do this for me anymore.
I can live without knowing that you will be undergo this operation. Isang pangako rin ang ibinigay ko sa donor that the recipient will gladly accept and use it in good purpose. I don't know. Naguguluhang bulong ng dalaga. Inabot muli ng lalaki ang mga kamay ni Grace at dinala iyon sa mga labi nito. Marahan nitong pinaraanan ng sariling mga labi ang likod ng kanyang palad. Pakiramdam niya ay may paru-parong lumilipad doon at dinadaan ang kanyang kamay ng pakpak nito. Tanggapin mo, Grace, hindi para sa akin, kundi para sa iyo, para sa donor. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ibinibigay niya sa iyo para makakita kang muli ng normal. Tinatanggap ko, Ruel. Sa sagot na iyon ng dating nobya, ay nagpakawala ng hininga ang binata na tila 1,000 isang tinik ang natanggal sa dibdib nito. Sino ang donor? Maya-maya ay usisa niya. Alam mo naman na confidential ang mga ganitong bagay, Grace. Isa pa, hindi na mahalaga na makilala mo ang nag-donate ng cornea. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya patungo sa gawin ni Ruel. Umaasa siya na matatapos na ang lahat ng problema niya ngayon. At laking pasasalamat niya para sa tao na magbibigay sa kanya ng panibagong pagkakataon na makakita at mabuhay muli ng normal. Mabuting balita man ang natanggap niya mula sa dating nobyo, ay hindi niya maiwasan na asamin na naririto ang isang tao na alam niyang magagalak para sa kanya. Gusto niyang ibahagi ang kasiyahan na nararamdaman sa taong iyon, sa taong mahal niya, si Danny. 1 year later, nasa isang coffee shop sina Grace at Ruel at masaya silang nagkukwentuhan tungkol sa mga bagay na dumaan sa buhay nila. Makalipas ang 1 taon. Hanggang ngayon ay malaki pa rin ang pasasalamat niya sa binata dahil tumupad ito sa usapan nila na babayaran ng kanyang ama ang pagkakautang dito nang hindi sila ginikipit. Sa loob ng 1 taon, buhat ng operahan siya sa mata ay naging maganda ang takbo ng buhay ni Grace. Siya ang katukatulong ni Mr. Simeon sa pagpapaunlad ng kanilang garment factory at kinalaunan ay nakakuha sila ng malaking shipment papunta sa mga kanugnog na bansa ng Pilipinas. Narito siya sa piling ni Ruel upang bayaran ng personal ang huling bahagi ng kulang nila sa mga perang inutang dito ng kanyang ama. Tinawagan niya ang waiter at humingi ng refill sa kopi. Natutuwa siyang makitang muli ang kababata at sa pakiwari niya ay malaki ang naitulong ng paglayo nito upang manumbalik ang dating saya nito sa mukha. Ang sayang bumalot noon sa mukha ng lalaking minsan niyang minahal. Nilingon ni Grace ang babaeng kinawayan ni Ruel sa gawing pintuan. At hindi niya pinalis ang ngiti sa mga labi hanggang sa makalapit ito sa kanila. Ipinakilala ito sa kanya ng lalaki bilang girlfriend na nakilala nito sa ibang bansa. Hindi niya naiwasang biruin ang binata kung kailan ang kasal ng mga ito at natutuwa siya nang malaman na kaya umuwi ang dalawa sa Pilipinas ay para i-anunsyo ang nalalapit na kasalan ng mga ito. Makalipas ang ilang minuto, ay nagpaalam na siya sa dalawa na mauuna nang umalis dahil babalik pa siya sa factory para pangasiwaan ang bago nilang shipment patungong Hong Kong. Inilapag niya sa tabi ng kamay ni Ruel ang envelope na naglalaman ng perang bayad nila rito. Sinilip nito ang laman ng envelope at ibinigay iyon sa girlfriend nito para ilagay sa bag. Isang simpleng ngiti ang ibinigay niya sa babae bago siya tumayo.
Matapos tapikin sa balikat ang dating kasintahan, ay nagsimula na siyang lumayo sa mesa. Hindi pa man siya nakakadalawang hakbang, ay pinigilan na siya ni Ruel at inalok na umupong muli. Nagtaka man ay sumunod siya at hindi nabawasan ang curiosity niya nang tignan ng binata nang makahulugan ang nobya nito at sumenya sa kanya ang babae. Napupunta lang sandali sa comfort room. Nang makalayo ito, ay tinignan niya si Ruel na may halong pagtataka sa mga mata. "May balita ka ba kay Danny?" usisa nito. "Ano ang kinalaman ni Danny rito?" "Nagtataka lang ako dahil mahigit 1 oras na tayong magkasama dito, pero ni minsan o kahit konting pahapyaw man lang, wala kang nabanggit sa akin tungkol sa kanya." Humugot na malalim na hininga ang dalaga at maayos ng upo. Sa loob ng 1 taon ay ang pangalan ni Danny ang iniiwasan niyang marinig mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya naman matapos siyang lumabas ng ospital noon ay wala siyang balitang natanggap mula sa binata. Ay inubos niya ang bawat oras na pagpapalago ng kanilang business. Hindi niya binigyang daan na magawi man lang ni sa katiting na espasyo. Ang isip niya ang pangalan, mukha o ang pinagsamahan nila ng binata. Inilagay niya ang memorya ni Danny sa sulok ng isip at puso niya. Isang alaala ng malabong pag-ibig. Tutal ay naganap ang pagmamahal niya na yon ng panahon na malabo ang paningin niya. Kung minsan nga, sa gabi ay niisip niya na hindi totoong may Danny. Nakathang isip lamang niya ang binata na siyang tumulong at gumabay sa kanya sa mga panahon na nagdadalamhati siya sa mga bagay na dinaranas niya para lamang bigyang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi ito nagpapakita sa kanya. He never come back, Ruel. At sa tingin ko, hanggang doon na lang yon. Pero bakit? Usisa nito. Alam kong mahal ka niya, Grace. He didn't love me that much. At yun lang ang pwedeng dahilan para tuluyan niya akong talikuran at limutin. Do you love him? Pangungulit nito. Ano ba namang klaseng tanong yan, Ruel? Natatawang balik niya. Kung hindi lamang niya kilala ang dating nobyo at hindi sila nagkaroon ng ugnayan na kinabilangan din ni Danny, ay baka kanina pa siya humahagulhol sa harap nito para ipaalam ang tunay niyang nararamdaman. Subalit pinigil niya ang sarili na ilahad dito ang kanyang damdamin. Kagaya nga ng parati niyang sinasabi na past is past and Danny was a part of her past. Nararamdaman ko, Grace, na hindi nagbago ang damdamin mo para kay Danny. Anong gusto mong sabihin ko, Ruel? Tinanggap ko na ang katotohanan na matagal niya akong iniwan. Umiling ito. No, he never let you. Every day when you look at yourself, he's with you. Ano naman ang ibig mong sabihin? Don't you see? Pilit nito. Kung kailan lumiwanag ang mga mata mo at saka ka naman nabulag. Fine. Ano naman ang gustong ipahiwatig ni Ruel sa mga sinabi nito kanina sa kanya? Sakay ng kotse ay tinahak ni Grace ang daan patungo sa address na nakatala sa table napkin na ibinigay sa kanya ng lalaki. Anong katotohanan ang maaaring makapagpabago ng buhay niya ngayon? Hindi niya inakala na may kakayahan si Ruel na windangin ang plantsado niyang buhay sa kasalukuyan. Sinipat niya ang itsura ng rearview mirror ng sasakyan habang naka-stop ang traffic light. Kahit na anong pagtingin at pagmamasid niya sa sarili ay hindi niya mawawawaan na kasama niya si Danny sa araw-araw ng buhay niya.
Ano ang ibig sabihin doon ni Roel? Mukha pa rin naman niya ang nakikita niyang nakarehistro sa salamin. At wala siyang makita na pagkakapareha nila ni Danny sa pictures. Maliban na lamang sa kulay ng mga mata. Mata? Di kaya naisip niya. Narating niya ang address na nakasulat sa napkin. Pinagmasdan niya ang kapaligiran. At wala naman siyang napansin na kakaiba sa mga yun. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at bumaba roon. Diretso ang mga hakbang niya patungo sa bahay na siyang sadya niya. Hindi pa man siya nakakalapit ng husto nang lumabas mula sa pinto ng bahay ang isang lalaki na kilalang kilala niya. Si Danny. Nananantya ang mga hakbang nito bago umupo sa balkonahe ng bahay habang hawak ang gitara. Parang ipinako sa kinatatayuan ang dalaga nang makita ito. Kaya pala kahit na araw-araw at gabi-gabi na idinadaan niya sa Quezon Avenue ang sasakyan sa loob ng isang taon ay hindi niya magawang matsyempuhan na matanaw man lang doon ang binata. Dahil naglalagi pala ito rito sa San Pedro. Kinalma niya ang sarili bago nilapitan ang lalaki. Marahan ang mga hakbang niya upang hindi gambalain ang pagtugtog nito. Nakita niya na kahit bukas ang mga mata nito ay may kulang doon. Tila wala ang ningning na mga matang iyon. Tahimik ang binata habang tinitipa ang gitara. Naalala niya na ang gamit nito sa musika ay ang pagkapa at pakiramdam. Isang malamyos na musika at tinig ang pumapailan lang sa halos kabisado na niya ang mga titik dahil iyon ang madalas nitong tugtugin para sa kanya noon. Pinawi ni Grace ang mga alaala ng nakaraan nila ni Danny. Idinadalangin na sana sa pagparito niya ay maayos nila ang sigalot ng isang taon na namagitan sa kanila. Sa loob ng isang taon, nagkahiwalay sila. Kailanman, hindi nabawasan ang pagmamahal niya rito. Hanggang ngayon, ay nangingibabaw pa rin ang pag-ibig niya para kay Danny. Ano man ang naging rason nito para layuan siya noon, ay kakalimutan na niya. Mabigyan lang nila ng kaganapan ang pag-ibig na dapat ay dati pang namagitan sa kanilang dalawa. Grace, paniniguro ni Danny habang nakayuko sa gitara nito. Danny, pabulong na tawag niya. Ang tagal kong hinintay na bumalik ka sa bahay. Hindi pa ba sapat sa'yo na lumayo ako? Bakit nagpunta ka pa rito? Masakit ang mga katagang iyon para sa dalaga. Pero hindi niya hahayaan na itaboy siya ng binata. Ipaglalaban niya kung ano ang nararamdaman niya para rito at hindi siya aalis sa tabi nito anuman ang mangyari. I love you, Danny. Buong puso niyang bigkas na nais iparating sa lalaki na hindi nagbago ang kanyang damdamin para rito. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ako tanga, Danny. Para hindi ko malaman kung totoo ba ang nararamdaman ko para sa iyo o hindi. Kinalma ni Grace ang sarili at nakikita niya sa emosyon na naglalaro sa mukha ni Danny na humihina ang depensa nito tungo sa kanya. Kailangan lang niyang pilitin na ipaunawa sa binata ang lalim ng damdamin niya para rito. Sinabi mo sa akin, Danny, noon na mahal mo ko at hanggang ngayon sinasabi ko sa iyo na mahal kita. Bakit ayaw mong tanggapin na mahal natin ang isa't isa? Naluluhang deklara niya. Grace, mahal kita, Danny. Nanlalabo man ang kanyang paningin dahil sa luhang nagbabadyang pumatak mula sa mga mata niya. Ay hinarap pa rin niya ang kausap. Walang sabi-sabi ay marahan itong inabot ang braso niya
At naramdaman na lamang ng dalaga na nakakulong na siya sa mga bisig nito. Idinikit niya ang pisngi sa dibdib nito at tahimik silang nagyakap. At pinahupa ang daloy ng emosyon. Alam niyang nagpipigil din lang ito sa bugso ng nararamdaman nito dahil ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso nito. Nararamdaman niya ang mga panakaw na halik nito sa ulo niya, ang mararahan na haplos ng palad nito sa kanyang likod at ang mahigpit nitong pagkakayakap sa kanya. Naririnig din niya ang mga munting salita na nagsasabing mahal siya nito at kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal nito sa kanya. I love you, Danny. Hindi ko maibibigay sa iyo ang mga pangangailangan mo, Grace. Mahinang bulong nito. Matagal mo nang ibinigay sa akin ang isang bagay na alam kong kailangan ko. At sa hinagap, ay hindi ko inaakala na maibibigay sa akin yon ng kahit na sino. Grace, ibinigay mo sa akin ang mga mata mo, Danny. At kalakip niyon ay ang pagmamahal mo sa akin. Pero baliwala ang liwanag na tinatamasa ko kung hindi kita makakasama sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Mahinang usal nito. Sabihin mong mahal mo ako, Danny. Yun lang ang gusto kong marinig mula sa iyo. Mahal kita, Grace. Mahal na mahal kita. Muli siyang pumaloob sa mga bisig ng binata. At kampanteng inihilig ang ulo sa dibdib niyon. Iyon lang ang mga katagang matagal nang gustong marinig ni Grace. Naharapan itong sasabihin sa kanya. Alam niyang may mga pagsubok pa silang susuungin sa kanilang buhay. Subalit baliwala iyon sa kanya. Kung magkahawak kamay naman nilang tatahakin ang kanilang hinaharap. At alam din niyang darating ang panahon na muling makakakita ng liwanag ang mga mata ni Danny. At dito na po nagtatapos ang huling bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!